We will reap a harvest if we do not give up. Yung mga kapatid ko, tayo magpatuloy sa ating mensaya, tayo po ay manalangin ko muna. Manang Diyos, mga friends sa Tama, umangin po sa apple ito, pinapalangan po namin ang pagpiyong gaben sa aming pag-aaral nito. Matuloy po ngayon na matunang mga pusiksipan po namin dito at ilayo po sa ibang mga bagay mo. Tuloy mga pinagkapos lang sa lahat ng mabiyay, pero dalang sa Jesus. Amen. Okay mga kapatid, ano nga ba ang ibig sabihin ng weariness? So ayon sa diksyonaryo, ang weary or pagkapagod ay being extremely tired or fatigued, exhausted, physically or mentally. So, ito yung physical na definition ng weariness or pagkapagod. Ano nga bang nai-epekto nito? Nagdudulot ko ng headaches, dizziness, pagkahilo, panghina ng pangatawan, low motivation sa bagay dahil pagod ka na, poor concentration. So dahil sa matinding pagkapagod na to, di ka na makakakilos na maayos, di ka na makakapag-isip na maayos, at maghihina ka na sa physical. Ngayon, ano nga bang sinabi ng Panginoon tungkol sa pagkapagod na sa spiritual naman? Sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 13, kung kayo po yung mga Biblia, pwede nyo po ako sa pagbasa. But as for you, brethren, do not grow weary in doing good. Yung sinasabi ng Panginoon dito, na huwag tayong mapagod mga Kristyano sa paggawa ng tama. So kahit pa ang paggawa ng tama ay nakakapagod din, dapat tuloy-tuloy lang tayo kahit hindi masabi pa ang ibang tao sa atin. Kasi importante, gumawa lang tayo ng gumawa ng mabuti. Ba't nga ba tayo gagawa ng mabuti? Ano bang mga pala natin pag gumawa tayo mabuti dito? So sinabi din sa Revelation chapter 2 verse 10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So yung mga kapatid, may kita natin dito na ang mga pinagdadaan natin, ang mga paghihirap natin, ang mga pagod na dinadanas natin, ay may gantimpala naman. At ang gantimpala na to ay matagpuan natin sa pamagitan ng crown of life or eternal life, ang buhay na walang hanggan. Nakasulat din po sa Mateo chapter 24 verse 13, but he who endures to the end shall be saved. Katulad nga po na sinabi din sa Revelations, kung sino ang magtiyaga at mag-endure ng mga paghihirap sa mundong ito, sa bandang huli ay sila ay maliligtas pamagitan ng ating Panginoon. Sinasabi rin po sa Hebreo chapter 12 verse 1 hanggang 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles. Itapon natin ang mga kung anong bagay na nagpapapigil sa atin, nagpapahirap sa atin, katulad ng kasalanan na naghahatak sa atin, upang malayo tayo sa ating Panginoon. And let us run with perseverance the race marked for us. Tumakbo tayo sa ating mga kanya-kanyang buhay ng may pagtsatsaga, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Ituon po natin ang mga mata natin kay Jesus na siyang gumawa at pumepekto ng ating panampalataya. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. So makikita natin na kung ang ating Panginoon nga na nagawa niyang magtagumpay sa kung mga paghihirap ang ginawa sa kanilang mga tao. Kasi niyo naman, pinahirapan siya at binuraan kahit ng mga kanyang tinulungan. Paano pa tayo na ibig sabihin na siya nagkatawan bilang tao na kinaya niya, tayo din mismo ay kaya din natin basta ituon pa natin ang ating mga posisipan sa ating Panginoon Jesus. Gamitin natin ang kanyang example upang maging sa ating buhay at ito yung magamit natin upang tayo din ay magtiyaga sa kung anong pinagdadaan natin na paghihirap. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tayo napapagod sa pananampalataya? Isa dito ay ang full of the world o ang paghihila ng kabunduhan. Sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, that the world will pass but the will of God lives forever. So sinasabi dito na huwag natin mahalin ang mga bagay sa mundo, o ano man ang mga nasa mundo,
Kasi ang mundo hindi naman na sa Panginoon, ito ay nasa demonyo na. Kaya yung mga bagay dito, dapat hindi natin mabalin ng mga mundong bagay, mga bisyo, mga paggawa ng hindi maganda sa kapwa. Dapat ito ay waksihan natin. Kumbaga, bagos ay dapat tayo ay ituon ko natin ang mga isipan natin sa kung ano man ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayo gumaya sa isang example sa Biblia na matagpuan natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Nakusat si Demas, para sa isang background na po, si Demas ay isang kasama ni Pablo sa pananampalataya. Na kung saan, dun sa bahagi ito ay umiwalay na siya kay Pablo dahil siya na ay nahatak ng kamunduhan. For Demas has forsaken me, having loved this present world and has departed for Thessalonica. So kasi nung time na to, ang mga Kristiyano, inuusig na sila ng mga Roman Empire. So, nung time na to, mas pinili niya na umalis na lang sa feeling ng mga Kristiyano at magsarili nila. Parang, kumbaga, he saved himself. Parang, safety first muna ako. Bahala na kayo dyan. Basta ako mabuhay ako. Kung kayo, papahirapan kayo, papatayin kayo ng mga Romano. Ako basta ako kayo. So, nangyari, mas pinili niya yung physical na safety imbis na yung spiritual na safety sa pamamagitan ng pagstay sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So ano po kasunod pa na dahilan kung bakit tayo nanghihina sa pananampalataya? What God requires of us. Ano ba ang kailangan sa atin ng Panginoon? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 sinasabi, fight the good fight of faith. So sinasabi din dito na dapat layuan natin ang kung ano mang uri ng sa temptasyon. So example dito is, may mga kaibigan ka na madalas yun, tara happy tayo, gabi naman, Friday nights, tara inuman tayo, ganyan. So mangyayari, may temptasyon eh. So pag ikaw naman, magkapahata ka sa kamunduan na ito, sabihin mo, sige na nga, minsan lang naman. Sige, tama na ako. Tara, okay may mga kaibigan ka, gumagawa ng mga hindi maganda bagay. So tara, nakaw na lang tayo ganyan, mambabae tayo ganyan. So, mangyayari niyan, kung bibigay ka sa temptasyon, ito maganda hindi ako bibigay. Kung bibigay tayo sa temptasyon, tayo ay mahahatak pababa ng mundong ito. Ganun din, sinasabi naman sa Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 18, ito dinidiscuss dito ang full armor of God. So dapat, para malabanan natin ang mga temptasyon sa mundo ito, suotin natin ang buong baluti ng ating Panginoon. Diyan nakalagay yung belt of truth, ang breastplate of righteousness, ang shoes of readiness of the gospel of peace, ang shield of faith, ang helmet of salvation, at kung saan dapat tayo ay lagi din magdadasal sa kahit anong bagay. Kung tayo man naghihirap, saan pa rin tayo, natulungan tayo ng Panginoon na makalagpas tayo sa kung anong dinadanas natin. Kung tayo naman nagkaroon ng biyaya, huwag din natin kakalimutan ng ating Panginoon. Kasi minsan pag nakatanggap tayo, nakakalimutan natin Panginoon. Pag nakakuha tayo ng malaking bagay, nagkaroon tayo ng bagay, ng bahay, tayong kotse, na-promote tayo. Parang nakakalimutan na natin yung Panginoon. Para mauna pa ibang tao. Sige, promote ako, sige, pakain ako dito. Pero natanong, napagpasalamat ka ba muna sa Diyos bago ka gawa ng ganitong bagay? So kahit ano man mangyari, kung may problema man, kasi usually pag may problema lang tayo nagdadasal eh. Kung may problema man, magdasal tayo. Kung maganda man yung nararanasan natin sa buhay, magdasal pa rin tayo. Huwag natin kakalimutan lagi ang Panginoon. Ganun sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 4. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So huwag lang tayo yung puro sarili natin. Kung kaya naman natin, tumulong din tayo sa iba. Ganun din sa mga kapatiran natin na nangihina sa kung anong bagay, lalo sa pananampalataya. Lagi din po natin ipaalala na kung anong kalagang pananampalataya lagi sa Panginoon Jesus kasi ito yung magdiligtas sa atin eh. Kung sila naman yung nangihina sa ibang bagay na kaya mong mag-provide, wala sila po walang makain. Kung kaya mo naman sa sarili mo magbigay sila kahit isang kilong bigas, magandang makatulong na rin tayo sa kanila. Na hindi lang yung puro sarili natin, puro self-self lang. Dapat magbigay din tayo sa ibang tao. At ganoon din sinabi sa James chapter 4 verse 17. Therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. So tayo, bilang mga Kristiyano, alam na natin kung ano ang tama at mali.
So, sa point na to, pag may nakita na tayong kapatiran na gumagawa na hindi tama at hindi natin sinabi ito, tayo din mismo nagkakasala. For example, yung kapatiran natin, nakita mo gumagawa ng bagay na illegal. Parang hinahayaan mo na. O sinabi sa'yo, huwag mo ako sumbong ha. Dapat yung pag alam mo naman mismo na mali yung ginagawa ng tao, kailangan may gagawin ka rin. Kasi ikaw na mismo yung nagkakasala. Kasi alam mo na mismo yung mali yun at sinasangayonan mo, ikaw na rin magkakaroon ng kasalanan. At kung tayo may mga problema mga kapatid, lagi din natin naaalalahanin na Matthew chapter 11 verse 29 kung saan sinabi, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Kapag nga din nung sinabi dito, dapat tayo ay magsabihan ng kung ano man nararamdaman natin ang ating mga problema. Upang po tayo magtulungan. Dahil tayong mga Kristiyano, magkakapatid na tayo. So kung may problema man ang isa sa atin, huwag tayong mahiya din magsabi na para hindi lang ako mag-isa magdadala. Kumbaga, para sa wise thinking, pag isa lang hindi makakakilos. Kailangan marami tayo para malulutas natin ang problema. For example, ang kapatid natin may nangyaring, for example, nasunugan or namatayan. Kung mag-isa lang mong tutulong, hindi gano'n ka naman. Pero kung lang tayo, magbigay tayo kahit tigil 10 piso, pag pinagsama-sama tulong na yun, malaking bagay na yun para sa kapatiran natin. Ano pa isa pang nagkakos ng weariness o pagkapagod? Ang sorrow over unfaithfulness o yung kalungkutan natin sa mga kapatiran natin na hindi na nagiging faithful. Isang example dito is, hindi mo maipilit yung mga tao na gawin ko ano ang tao. Sa Matthew chapter 22, verse 1 hanggang 3, yun ang makita ng parabola ng ating Panginoon Jesus na kung saan yung hari, nagbigay siya ng invitation para sa mga tao sa kanyang kaharian na sumama dun sa isang kainan ng kanyang anak. At yun yung mga tao dito, hindi sila nagpunta kahit maraming handa, sigurado makakain sila. Diba kahit gumawa ka siya ng mabuti, hindi niya pwedeng ipilit yung mga tao na gawin yung na sumama dun, na nagkakabuti naman nila. Kasi yung ating Panginoon, kahit bigyan na tayo ng chance para maligtas, na nandito na sa Biblia, kung tayo mismo wala nang gagawin, tayo mismo hindi tayo maliligtas. Tulad nga sinabi, diba, faith without works is dead. So, kung wala tayong gagawin, kung puro para naman tayo, naniniwala naman ako eh. Sige, nagdadasal naman ako. Eh, hindi ka naman tumutulong sa iglesia, hindi ka nag-a-attend. Pag may gawain, wala ka namang ginagawa. Ikaw mismo, hindi ka rin maliligtas kasi i-work out mo rin yung sarili mong salvation. Hindi naman ito parang group project na may isang walang ginagawa, lahat kayo makakuha ng grade. Isa pa tagaluto lang, walang ginagawa. Yung example, so kanya-kanya tayo, kumbaga individual to ang ating kaligtasan. Hindi mo rin kasama ka na dito, ay ligtas na ako, kasama naman ako dyan eh. Dapat tayo mismo sa sarili natin, may gagawin tayo. So minsan din, nakapag-cause ng pagkapagod din, is yung mga kapatiran natin, na parang wala nang interest sa kung ano man yung gawain natin sa iglesia. For example is this, sa Revelation chapter 3 verse 14 hanggang 16, dito sinabi na, ikaw hindi mainit o malamig, ikaw ay lukewarm, kumbaga yung normal na temperature. Kasi nung time na yun, pag yung tubig hindi mainit, pag mainit kasi, ibig sabihin, sterile na yun, malinis na, pwede na inumin. Or pag malamig kasi yung galing sa mga ilog, ibig sabihin, umaagos, malinis. Pag yung tubig na kumaga room temperature ng time na yun, pinuturo nilang masama. Kasi maaaring contaminated na ng dumi or something. So sinabi dito, dahil ikaw hindi mainit, hindi ka malamig, isusuka kita. So ang Panginoon mismo ang magsusuka sa atin. Kaya hindi dapat tayo magpapahatak sa mga kapatiran natin na yung hindi mainit, hindi malamig, yung pag nandito lang sila, pag may bibigay, may bibigay dito na may bibigay doon yung isang sakong bigas, kada pamilya, dito na kagad yun, maraming tao. Pero pag yung may mga aktibidad na may tornaking tayo mga kapatid, makita mo, ilan nila na pupunta. Dapat, kung ano yung init natin pag may natatanggap tayo, ganoon din yung init natin pag tayo wala natatanggap. Yung kumbaga, yung para sinabi din ng isang president, yung manalok si Kennedy sa US, do not ask what you can do, what the country can do for you, but what you can do for your country.
So at the same time, huwag natin hahanapin kung ano yung magagawa ng Diyos para sa atin, kundi ano yung magagawa natin para sa Diyos. Ganun din sa sinasabi sa Hebrews chapter 3 verse 12. Dito kasi pinapakita yung apostasy o yung mga pagkawala ng paniniwala. Yung mga kapatid natin na hindi na naniniwala, yung wabalik na sa kamunduhan, wala naman ako nakuha dyan sa church na yun. Magano na lang ako, balik na lang ako dito na ako attend ulit. Pinapakita dito na mag-ingat din tayo sa mga ganong kapatid kasi nakakahatak din yan pababae. Kasi pag nakita mo sila na gano'n na wala naman na silang buhay, wala na sila sa loob maatin, parang ikaw din may, nangalan din ako din sila, wala naman nangyayari sa kanya. So huwag tayo dapat magpapahatak sa mga gano'n na kapatiran. Dapat tayo pa rin, kumbaga energetic pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ano ba magagawa natin pag nakakaramdam na tayo ng pagod sa ating Panginoon? Dapat una-una, focus natin ang sarili nating attitude towards God. Doon nga na sinabi kanina, work out your own salvation. Dapat isipin natin, do we want to please God? Prioridad ba natin ang pag-please kay God? O prioridad natin ang ibang bagay? Sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 hanggang 2, finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing that, you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. Diba, sinabi na sa atin ng Panginoon ano ang dapat natin gawin eh. Kung kailangan na lang natin is gawin ito. So, kumbaga, nasa sa iyo na kung susundin mo to. Binigyan na niya sa iyo lahat ng kailangan mo gawin. Nasa Biblia na kailangan mo gawin. So, kailangan, gawin mo na lang ito. So, ano nga ba unang-unang pinakamahalagang gawin natin? Sinasabi sa Mark chapter 12 verse 30, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So, ibig sabihin, ibigay natin ang buong pagkatao natin. Hindi lang kayo sinabi with all your mind lang. Sabi with all your strength, with all your soul, and all your heart. So, lahat, buong sarili natin, ibibigay natin sa Panginoon. So, pag binibigyan natin ang buong sarili natin sa Panginoon, ibig sabihin nun, susundin natin ang gusto niya, ang mga utos niya. Pag sinabi niyang, magtulong tayo sa kapwa, magtulong tayo sa kapwa. Sinabi niyang, huwag tayong gumawa ng masama, huwag tayong gagawa ng masama. Sinabi niyang, sundin lang natin ang kanyang utos, susundin dapat natin ang kanyang utos. Ano pa bang pwede natin gawin? Nurture ang ating pananampalataya. Patibayan natin ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng pananampalataya lang tayo ng pananampalataya. Kailangan tayo din papatibayan natin ang pananampalataya natin sa sarili. Ganoon din sa Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So dito palang sinasabi na yung mga nananampalataya sa Panginoon ay papalakasin. Shall renew their strength. Ibig sabihin, papalakasin pa kayo lalim ng Panginoon. Kung kayo may nanghihina, manampalataya kayo palalakasin. Kung kayo malakas naman na, lalo pa kayo yung papalakasin. Lagi natin tatandaan, magtiwala tayo sa Diyos. Trust God and wait on Him. Na kung may mga hindi man nabigay sa atin ngayon, darating naman yan kung gugustuhin talaga niya. For example, hindi ka agad nagkaroon ng trabaho, na ilang beses ka na na-reject, which is na-experience ko din. Magtiwala ka na sa Diyos, lagi ka magdasal, bibigyan ka niya ng talagang trabaho para sa iyo. Ganun din sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, sa pamagitan ng pakikinig, doon titibay ang pananampalataya natin. Ngayon mga kapatid, kung hindi naman tayo nakikinig, kung, for example, hindi ka nagtisimba, or kung nagtisimba ka naman, ngunit hindi ka naman nakikinig, nasa cellphone ka lang, ano ang gagawin mo? Titibay pa ba ang pananampalataya mo kung hindi ka nakikinig? Ganun din ang example na pag nasa eskwelahan ka, pumapasok ka lang, hindi ka nakikinig sa teacher, pag nag-exam mo, tingin mo papapasa ka. Hindi. Ano nasagot mo doon? Mamuhuna ka. Hindi naman pwedeng hula-hula lang tayo na makakapasok tayo sa kalangitan. Di ba? Kailangan tayo mismo gagawa tayo ng paraan para tayo tumibay ang ating pananampalataya. Next is strengthen ang ating hope o ang ating pag-asa. Patibayan natin ang ating pag-asa. Sinasabi sa Hebrews chapter 6 verse 18 to 19, ang hope as an anchor for the soul. Sinasabi dito, pakawakan natin ang pangako ng ating Panginoon.
Ang pangako niya na pag sumunod tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng habang buhay na walang hanggan, no? Kung tayo ay makapunta sa piling niya sa kalangitan. So, may sinasabi dito na ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. At hindi siya naging sinungaling. So, kailangan lang manampalataya tayo dun sa pangako niya na kung tayo ay sumunod at gumawa ng tama ayon sa Kanya, tayo ay maliligtas lahat. You are, sa Psalm chapter 119 verse 114, you are my hiding place and my shield. I hope in your word. Pakawakan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Katulad nga sabi, hindi siya naging sinungaling at kung ano man ang sabihin niya, tutuparin niya. Kung nangako siya na tayo ililigtas niya, basta tayo sumunod sa kanyang mga utos. At huling-huli, kailangan practicein natin ang pagmamahal. Practice love. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 14, for the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. So dito na nakapalooban lahat ng pinakakabuuan ng utos ng ating Panginoon. Sapagkat pagmahal mo ang iyong kapwa, ng katulad ng sarili mo, hindi mo siya gagawa ng masama. For example, kung ikaw ba, nanakawan mo ba yung sarili mo? Sasaktan mo ba sarili mo? Gugutumin mo ba yung sarili mo? So, kung ganun, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi mo siya magagawa ng masama. Doon na nakapalibot ang lahat eh. Do what is right to everyone. Kahit paggawan ka nila ng hindi maganda, huwag mo sila din bawian ng kung ano. Kung, example, sinuntok ka, huwag mo lang sila gantihan ng gano'n din. Kumaga, iba na lang gawin mo, pwede layuan mo na lang sila, kaya pagdasal mo na lang sana magbago ang tao to. Hindi yung pag-ano sabihin na, ay mamamatay ka rin naman. Wag na mong gagawin yun. Kailangan, gantihan mo pa rin sila ng kabutihan. Ganun din sa Mateo chapter 5 verse 44. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Mahalin pa rin natin ang mga umuusik sa atin, mga gumagawa sa atin ng masama, yung mga nakikismis sa atin, mga ganyan. Huwag natin sila papatulan ng ganun din. Kumbaga, ipakita natin na mas maganda yung magpakita ng mabuti. Katulad nga ng ating Panginoon, di ba? Minumura siya noong time na pinako siya. Idulpi siya. Hindi man siya gumanti eh. Kumbaga, pinagdasal lang niya, sabi niya, di ba? Patawarin niyo sila sa kanilang mga ginagawa. So, ganun din dapat tayo. Ipagdasal na lang natin ng mga taong ganun na sana magbago rin sila. At kung hindi man, magdasal pa rin tayo ng magdasal. Gawin na natin sila ng mabuti. Huwag natin gagantihan ng masama ang kapwa masama. Kasi ang dalawang kamalian hindi magbubunga ng pagiging tama. So sa ating pagtatapos din, sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5 to 6, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man can do to me. Kung nasa atin ng Diyos, wala tayong ikakatakot na kahit anong bagay. Kasi mas malaki yung Diyos sa kahit anong pang problema o kahit anong kaaway na. At ganun po para sa ating huling verse, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya tayong palakasin ng ating Panginoon sa lahat ng mga pinagdadaanan natin na problema. Ito yung pumapait. Tayo po ay manalangin po para sa ating pumukat. Maraming Diyos pa rin sa lahat ng mga. Kaya po kami sa aral na yun po natutuwa itong hapon ito. Pinapalakad po namin na lagi nyo kami palakasin at pagpabayan naman na kami po hindi po manghina sa mundong ito. At tuloy nyo po kami na maging gumawa po ng kabutihan po lagi kahit kami po yung di makatanggap nito. Palapalangin po namin na kami po yung patuloy na palakasin sa araw-araw. Sabi ang bilangan sa Panginoon Jesus. Amen.